Bawang Hilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Ayun, magandang araw po. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyong lahat. At siyempre sa ating mga OFW dyan, magandang araw po sa inyo, no? So ito guys, meron po akong isi-share sa inyo na video. Ito ay galing sa isa nating video na isa nating kaibigan. So ipaparinig ko po sa inyo itong naging komento ng isa sa mga kababayan natin patungkol po dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung bakit talagang minamahal pa rin ng taong bayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, at patungkol din po dito sa sinasabi nilang adik at bangag ang ating Pangulo. So ito, pakinggan nyo ito mga kababayan. So para sa mga tao din na lagi na lang nagsasalita ng masama sa ating Pangulong Bongbong Marcos, pakinggan nyo ito mga kababayan. Ito. Maitas ma'am, good afternoon. Pwede pa ma-survey mo, okay lang? 1.5 seconds lang. Ma'am, bilang Pilipino, anong bibigay mong grade sa Pangulong BBM sa kanyang panunungkulan bilang presidente? 1 to 5. 5 ang pinakamataas, 1 ang pinakamababa. Siyempre, 5. 5? Bakit po 5? Siyempre, marami naman na siya natulungan, hindi lang nakikita ng mga taong bayan. Kaya po, Yon. Marami na siyang natutulungan. Itong mga tao na piring ang mata, hindi nila nakikita. Buti na lang talaga may mga kababayan tayo na ganito talaga mag-isip. No? Yung mga kababayan natin kasing iba, kahit nakikita na ho nila yan, may video na yan, sasabihan ka pa rin, fake news yan. Diba? Pero kahit gano'n nakikita natin ang ating Pangulo, tuloy pa rin sa kanyang trabaho kahit kaliwat kanan yung batikos, kalit kanan ang pambabatikos sa kanya. Tuloy pa rin siya sa kanyang trabaho kasi alam niya na balang araw makikita at makikita ng mga tao ito. At hindi lang yan para sa mga naniniwala sa kanya. Kasi marami pa rin naniniwala eh. Yung iba lang kasi hindi nila nakikita. Kasi nga, bulag sila kapag may magandang nagagawa ang gobyerno ngayon. Hindi natin alam kung bakit. Tuloy natin. ano po alam niyong nagawa na ni BBM? Sa mga magsasaka na nagbigay siya ng lupa. At least kahit paano malaking bagay na yun sa mga magsasaka na bayaran ng mga utang ng mga, ng mga magsasaka. Siyempre, yun lang malaking bagay na malaki ng tulong. Kaya hindi lahat mabigyan ng mahihirap pero sa mga magsasaka, sila yung totaling talagang hirap. Oo, 'di ba? Totoo 'yan. Kasi ako mismo magpapatunay diyan kasi ilang bisis po tayo nakasama, nakapag-live. Meron tayong live diyan sa pagbibigay ng mga titulo ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga magsasaka. Totoo 'yan. Meron tayong live diyan mga kababayan. O baka nga yung iba diyan nakapanood pa sa live natin, 'di ba? So totoo 'yan yung binibigay ng mga titulo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At totoo yung sinasabi ni Nanay na yan, malaking tulong yang ginawa ni BBM sa ating mga magsasaka. Kasi biruin yung mga kababayan, binura na ng Pangulong Bongbong Marcos ang utang ng ating mga magsasaka. Binayaran niya na lahat. Binigay niya na ang titulo. So ang gagawin na lang ng ating mga magsasaka, magtatanim na lang. So ibig sabihin, yung kanilang ibabayad pa sana doon sa kanilang mga lupa, pandagdag na lang pambili ng abono, binhi, at hindi lang yan. Meron pang tulong ang ating gobyerno, pagbibigay ng mga abono, binhi, may pautang pa ang ating Pangulo para sa ating mga kababayan magsasaka. At hindi lang yan, nagbibigay din ang Pangulo ng mga kagamitan para sa pagsasaka, katulad ng harvester, mga kuliglig, yan. Maraming binibigay ang ating Pangulo para sa ating mga magsasaka. Hindi ho makita ng iba yan. Kasi alam niyo kung bakit nangingibabaw ang inggit ng iba. Kapag ka nakikita ho nilang may magandang nagagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit sa mga magsasaka na lang, mga kababayan, napakalaking bagay po yan sa kanila. Napakalaking tulong kasi yung pagbigay ni BBM, napakalaking proyekto yan. Kasi habang buhay na nilang dadalhin yan. Habang buhay na nilang sasakahin na wala silang binabayaran sa kanilang mga lupa. At hindi lang yan mga kababayan, maipapamana pa nila sa kanilang mga kaapu-apuhan sa tuhod, ang kanilang lupa na libre na nilang sinasaka na walang binabayaran sa kanila na mismo. Diba? Tuloy natin.
Ma'am, tawag dito, may mga naririnig tayo na sinasabi ng mga Duterte, ni BP Sara, ng pamilya Duterte tungkol kay BBM na bangag daw, usual ang ginagawa. Ano masasabi niyo po ron? Bangag? Parang hindi naman. Kasi kung ang isang bangag, lutang yan eh. Kung totally lutang. Pero pagka ang presidente natin humarap sa mga banyaga, nakakapagsalita siya ng ayos. Kumbaga nasasabi niya yung gusto niya na tulong para sa Pilipinas, lahat na elaborate niya. Di ba? Kaya saludo ako dito kay nanay. Kasi totoo naman eh. Ang taong bangag, hindi makapagsalita ng maayos. Ang taong bangag, laging mainit ang ulo o yung adik na sinasabi ninyo. Siguro naman, may nakikita kayong adik sa lugar nyo. Di ba? Alam nyo naman kung ano ang mukhang bibig ng adik, di ba? Malulutong na salita, pagmumura. Madalas po yan salita ng isang adik. Sino ngayon ang madalas magsalita at nagmumura? Matanong ko kayo, sino ang madalas magbibitaw ng mga masasamang salita? Sino ang nagbanta at nagmura sa ating presidente? 'Di ba? Na may adik tayong presidente. 'Di ba? Mga kababayan, ganun lang yan eh. Kumbaga, ang ugali nila, binabato nila sa iba. Ay ang ating Pangulo, never natin na narinig na magsalita o magbitaw ng mga masasamang salita. Narinig nyo ba? Nagmura? O may sinakta ng ating Pangulo? O pinagsalitaan ng masama? Kahit paulit-ulit po nilang sinabihan, adik bang si Bibi, wala tayong narinig na gante na nagmura din ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan dapat ang tularan ng isang leader. Ang ating PBBM. Diba? Tuloy natin. Masasabing bangag? Ang isang tao, hindi ako naniniwala doon kasi ang isang bangag, paglutang ka, wala kang alam kundi para ka laging nahahay. Paano naging ganun si Marcos? Sana tulungan na lang natin ang ating Pangulo, ipagdasal na natin ang kalusugan niya para maging maayos ang buong Pilipinas. Yes. Hindi yung sisiraan natin na wala naman kayong pruweba. Yung video, naniniwala pa kayo sa video na nagpupulburon daw si BBM? Hindi, mayroong lumalabas ulingan. Marami namang fake news eh. Kahit na isang tao, walang kasalanan, ginagawa nila ng kasalanan basta gusto lang nila. Sakto. Tama. Kaya, yan lagi ang sinasabi nila sa kanilang mga vlog. Pero wala silang patunay. Kaya ngayon, pinatawag sila ng TRICOM, mismo inamin nila na mga fake news sila at wala silang matibay na ebidensya patungkol po dan sa mga binabato nilang paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito pa, mismong DDS vlogger ang nagsalita na yung video na yon ay kagagawan yun ni Harry Roque. Siya ang may kagagawan ng video na yon, speaking video na yon mga kababayan. Siya ang gumawa nun para siraan si BBM. Kasi galit si Harry Roque. 'Di ba? Kasi gusto niya kasing maupo din sa gobyerno. Yun nga lang, nabisto sa dito sa illegal na pugo. Sangkot umano si dating spokesperson Harry Roque dito sa pugo, kaya ngayon nagtatago siya. Ngayon, ginagaya na rin si Maharlika kung ano-anong mga fake news ang ibinabato niya ngayon sa administrasyon, paninira. Kaya ngayon, tambak ang kaso ni Harry Roque kasama na si Maharlika. Tuloy natin. Pero kung iisipin mo, kung katulad sa nangyari sa Yolanda, di ba? Ngayon lang natin, kahit ako, ngayon ko lang nalaman na nandun si BBM, na hindi naman siya, kumbaga wala siya sa gobyerno ng that time. Pero, awa naman ng Diyos, marami siyang natulungan. Kaya wag na lang natin siraan. Sabi nila yung mga Duterte daw, maraming natulungan din dapat. So, ayun. Alam nyo, no, ang Yolanda na yon, hindi ko rin alam yun, nalaman ko lang yun nung election na. Yung maraming bibideo kay BBM na isinir na yung video patungkol doon sa Yolanda. So doon ko na nalaman na si BBM pala ang laking tinulong niya sa mga biktima ng Yolanda, sa mga nabiktima ng Yolanda nung bagyo na yun, mga kababayan. Nung panahon ni PRRD. Sa totoo lang, ko noon, Duterte. Bakit ka mo nagbago? Duterte kayo noon? Duterte ako noon. Kaya lang, bakit ka mo nagbago? Kasi noong time na yun, hindi naman niya
katunggali si BBM. Pero kung katunggali niya si BBM, hindi ko naman talaga sila iboboto. Kung mamimili kayo, sabay sila, BBM o Duterte, sino? BBM ako. BBM pipiliin nyo? Yes, kasi mula sa magulang ko, Ferdinand Marcos na kami. So, ayun, di ba? Kung nagkasabay si Duterte at saka si PBBM, BBM po si ma'am. Di ba? Mas pipiliin niya si PBBM. Buti naging vice president lang si BBM. So, ang naging narrative ni Duterte para manalo noong 2016, ginamit niya si Ferdinand Marcos Sr. para lang manalo siya. Ginamit niya yon, mukhang bibig niya yon. 'Di ba? O ngayon, sino ang manggagamit? 'Di ba? Ang mga loyalista, mismo ang mga loyalista nagsabi na binuto namin yan dahil maganda ang sinasabi niya at maipapalibing niya daw umano si Ferdinand Marcos Sr. Mismo mga loyalista no nagsabi. 'Di ba? Hindi naman lahat ng mga loyalista pero meron tayong mga na-interview na binuto siya dahil sa mga sinasabi niya na patungkol dito kay Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, siya sabi ninyo wala daw si BBM, wala daw walang utang na loob. Wow. Una sa lahat si BBM nangampanya at nakita natin hindi naman siya pinromote ni Duterte. Totally nga, nagsalita pa kasi Duterte sa kanya. Nakita nyo bang itinaas ni Duterte ang kamay ni PBBM? Hindi. Nangampanya si PBBM. Diba nga, naghiwalay pa sila ni BP Sara Duterte. O launan, nagsanib na si Sara Duterte kasi nakikita doon mga kababayan, ang rally na inaanuhan ni BP Sara Duterte, konti lang ang tao. Konti lang ang pumupunta. Kasi nga, as maraming tao sa rally nung panahon ni PBBM. May mga live po tayo dyan na nandyan pa. May ilang rally po tayo na sinamahan na talagang wala pa doon si BP Sara, si BBM pa lang. So, ibig sabihin, nung nalaman ni Sara, kalay siguro, ganun na sa kaagig kalakas, kay presidente yung tatay niya. So, ang ginawa niya, nagsanip sa kay BBM. Ayun, mga kababayan, maraming salamat to at magandang araw sa inyo na. Thank you.